Welcome back to Usapang Bayan at kasama pa rin po natin si Madam Sandra Cam, who is a senatorial vet. And at the same time, we have my co-host, Jeline. So, ma'am, sa, sa pinaliwanag nyo kanina, halatang halata natin ang simpatya nyo sa mga OFWs na talaga namang halos ipagpalit ang buhay para kumita lang para sa kanilang mga pamilya. Pero dito ho sa atin, sa mga domestic workers natin, yung mga dito nagtatrabaho sa Pilipinas, napakarami po rin po natin mga problema. Unang-una na ho dyan ay yung masyadong marami sa atin ang unemployed o kung hindi man ay underemployed. At kung sino naman ho yung nagtatrabaho, kahit anong wage increase ang inaabot natin kada taon at kasabihin na natin mas mataas na yung minimum wage natin kaysa sa Thailand o kaya kaysa sa China. Pero kulang pa rin. Ang alam naman ho natin, dahil kasi nga napakataas ng tax rates natin. Opo. At alam rin ho natin na napakataas ang kuryente natin. Opo. At sa ganun rin paraan, sa pag-transport pa lang, mahal na. Oras-oras pa ang ginugugol ng ating mga manggagawang Pilipino. So ano ho ba ang plataforma ninyo tungkol dito sa ating sitwasyon, sa ating manggagawa, sa ating pangkaraniwan na tao na nagbabayad ng napakataas na buwis, napakataas na kuryente at nagsasakripisyo sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa pagiging sa traffic natin at walang masakyan? Ang tingin ko po dyan, we really need to have a radical change. Kasi po, kahit anong sistema pa, kung sino man ang tumayong presidente dito, kung ang bottom line natin dyan is corruption. Tigilan ng corruption, maibabalik natin ang para sa tao ay para sa tao. Yun po. Kung kaya ako po ay talaga pag dumating sa, if my destiny, I'm destined to be a senator, then marami na po akong nakaano na bill para sa proteksyon ng lahat ng ating mamamayan. Maari bang i-share nyo sa amin yung mga ibang bill na gusto nyong ipapasa pagka kayo ay naging senador? First of all, ang unang-una kong gustong ipasa ay yung Whistleblowers Act. Because magkaroon sana ng proteksyon yung mga would-be whistleblowers. Huwag na kami. Nadanasan na po namin. Because if we will have a protection for the whistleblowers, then mawawala po yung, malalaman natin kung sino yung mga corrupt sa bawat government agencies. And it will go hand in hand with the freedom of information na dapat ipasa. Dahil with the Whistleblowers Act and with the freedom of information, walang lulusot ng mga government officials. Kasi malulutang na talaga, there will be a transparency at mailulutang na natin kung sino ang mga kurakot dyan. Alam niyo ho, matagal na hong napapag-usapan yung Freedom of Information Bill na yan. At saka ang pinaka-plataforma ng ating administrasyon is supposedly good governance, no? Kaya naman ako nagtataka, bakit ba hanggang ngayon, hindi pa maipasa-pasa yung Freedom of Information Bill na yan? Sa palagay niyo ho, ano ho ba talaga ang tunay na istorya dyan kaya't hindi mapasa-pasa yan? Actually, wala tayong political will. At may mga sinasangga ang ating mga kongresista, senador, dyan sa Freedom of Information na yan. Wala namang kumukontra, walang tumatayo na para idiin. So, kailangan po natin ng isa na hindi kayang bayaran. Kasi, kaya ang mga kongresista at mga senador natin ay hindi maipasa yung bill na yan, which is a very important bill, ay dahil nakatanggal sa kanila yung kanilang PDAF. So, tanggalin natin yun. Lumaban tayo na ipasayaan. Then, malaking change po yan sa ating bayan. Wala nang mangungurakot. Hindi na, baka dumating tayo sa punto na wala na tayong mga domestic helpers na lalabas. Dahil maibibigay natin ang para sa bayan. Yun lang po. If elected as senator, nabanggit niyo po na i-enact niyo po yung Bail Now, Pay Later. Pwede niyo po bang i-explain? It's a bail now, pay later, but for the first offenders, yung mga petty crimes. Because the reason why I included that in my advocacy, it's congested yung ating mga city jails. And I help a lot
of prisoners, of inmates who are innocent, actually. And yung mga petty crimes like yung beating the red light sa traffic, shoplifting, first offender, na ang nangyari is yung kanilang bail is only 3,000, 5,000, and they cannot afford. So I look for somebody, some friends of mine who had a good heart, na bayaran yung bail at ilaban na lang sa korte na ma-dismiss yun. And that way we can help decongest the jail. Kasi like in Pasay City Jail, I went there, in one room, 90 inmates. They cannot even sleep. They have to sleep by, nakaupo sila. So, hindi ito nakikita ng ating gobyerno. Yun ang gusto kong iparating dahil kailangan naman natin bigyan ng tunay na hustisya, lalo na yung mga maliliit na hindi kayang lumaban. Marami po dyan. I can challenge the Department of Justice. Go out and look. Magbilang po kayo. Marami dyan na mga inmates na walang kasalanan, na frame up, mga maliliit lang, mga first offenders, shoplifting. Ano ba naman yung shoplifting first offense? Instead na gawin na lang sana nila ng community service, rather than put them in jail and they lie there for a year and a half, dahil wala silang kayang mag-bail ng 5,000 for that petty crime. Yun po ang isa sa aking ipaglalaban. Meron ho akong nababasa tungkol sa inyo na sinasabi niyo ho ang ating gobyerno o yung mga namumuno sa ating gobyerno ay may double standard, no? Pagka kapartido nila, maluwag sila o magaang sila, tapos naman pagka kalaban ay nagagamit yung administrasyon para ipukol sa kanilang mga kalaban ang full extent ng bigat ng batas. Ano ho ba ang maaari niyo pa ho bang ipaliwanag yun na kung bakit niyo nasasabi yung ganoon? Unang-una po, yung kaninang tinanong mo sa akin tungkol kay Senator Jingo Estrada. We know very well na ang pagkakulong nila ay politically motivated. Okay. Sinama sila sa mga Napoles case na yan. Ang dami naman ng mga nakinabang kay Janet Napoles. Ang dami doon mismo sa mga listahan ni Janet Napoles at ni Ben Harluy, ang dami doon na nakaupo na mga alay ng gobyernong to. Nakulong ba sila? Na-filean ba sila ng kaso? Hindi. Kaya, ang sinasabi ko, it's selective justice. During the time of Secretary De Lima, yung sa Reyes Brothers, yung pakalabas. Kasi ako ang nakadiscovery po noon. Hawak ko po yung driver na nakita niya kung saan tinatakan ang pasaporte. At ang aking punto doon, I'm not after for the murder case of the Reyes Brothers. What I'm after there is, ganito pala pag ikaw ay politiko, ma-impluensya, mayaman kang tao, kahit may whole departure ka, you can go out of the country using an assumed name, and the other one using the real name, at lalabas ka sa premier airport natin. Instead of departure, arrival ka dadaan. Yan ba ang ipinakita ng gobyernong to? Remember that the Reyes brothers are also related with our president. Kaya yun lang po ang aking, nagsasabi sila, ito si Sandra, ang daming nadidiscover. But wala naman akong magawa kung may dumarating sa aking information at nakikita ko namang totoo. Bakit hindi ko ilutang? Alam niyo ho, naalala ko tuloy yung recent na gustong gawin ng ating LTO na pahirapin pa ang pagkuha ng professional driver's license. Dadagdagan raw ho nila ang mga NBI clearance and Yes. things like that. Sa hirap ng panahon ngayon, napakarami ho nating mga kababayan na nangangailangan magmaneho ng mga taxi drivers na yan and other bus drivers na kinakailangan ho ay mag-professional driver's license. At kung sakali naman hihingian mo yan ng NBI clearance, ang ibig bang sabihin nun, kung halimbawa ikaw ho ay nahuli, kagaya ni sinasabi niyong petty crime, hindi ka na pwedeng magtrabaho? Hindi na. Ay talagang ganun ho ba ang papayagan natin gawin ng gobyerno sa ating mga kababayan? Isa po ako sa pumalad dyan. I was with Yusek Ariel Lim, yung dating
Presidential Assistant for Transport during the GMA time. Sinabayan ko siya po dyan na mag-file ng case. Magkaroon kami ng TRO. Because how can you expect a pedicab or a tricycle driver na kumuha ng lisensya nila or mag-renew ng license. Actually, it's not only for the new ones, but for the renewal that they have to get an NBI, police clearance, and barangay clearance. Like for instance, in my place, Masbate. Wala naman po kaming NBI doon. We have to go to Legazpi City. And it will take you for a day, back and forth. Magkano ang pamasahe papunta? Before we reach sa Legazpi, 500 pesos. So back and forth, 1,000 pesos. Ang pagkain mo. At mag-aantay ka dun. Ano yan? Anong rason? Ba't mo kailangan ng NBI dyan? Ang pinaka-importante dyan is ang drug test. Hindi yung mga clearance na yan. Eh, pangaho ang tinanggal nila. Hindi ho ba? Oh. Yun nga, nakakaloko nga tong LTFRB na to. Itong LTO na to. Dahil kasi ang naintindihan ko naman, syempre kung kayo ay nagda-drugs, ay hindi ka naman magpapadrug test doon that time. So, kaya sa palagay ko ho, wala ho silang nahuhuli na yung masasabi natin na reject yung pagka-license application because of a positive drug test, no? So ang nangyayari ho diyan parang napapagastos lang tayo ng hindi naman kinakailangan at nadadagdagan pa rin ho ang ating bureaucracy. Exactly po. Yan po. Kaya po ako, isa po ako, that was last month, na talagang lumaban kami with the knock-to-the transport dahil dyan sa issue na yan. Unacceptable po yan, lalo sa mga maliliit na gaya ng mga tricycle drivers natin, mga transport groups. Actually, hindi lang yun sa mga transport groups, tayo din. Pag nag-renew tayo, kasabay din tayo dyan na magkuha ng NBI. And almost 50% of those who are driving right now, may mga petty crimes yan na na-commit. So, lumalabas yan sa NBI. Ibig mo sabihin, pag may kaso ka sa NBI, hindi ka na pwedeng kumuha ng driver's license? Na yun, kung halimbawa naman ang kanyang kaso ay a very petty crime, bakit hindi nila lagyan ng ngipin ang drug test? Dahil itong mga drug test ng LTO, kahit saan-saan pwede kang mag-ano dyan. At pwede din lagyan. Yung mga sa drug testing na yan, pwede naman lagyan. Bakit hindi nila yun ang lagayan nila ng malaking puwersa para sa mga applicants ng driver's license? Usapang transportasyon pa rin po tayo, no? Nabanggit niyo po kanina na kasama po sa radical change na tinatawag ay ma-resolve po ang problema sa traffic. Ano po ba ang particular bills or mga batas po na nais niyo pong isulong, particular po tungkol sa trapiko? Unang-una, kailangan na po natin tanggalin yung mga pinakalumang mga sasakyan. Kasi sabi nila, pobre tayo, mahirap tayong bansa. Pero nakikita natin ang gaganda ng mga kotse natin, di ba? So yung mga 1970s, 1980s na mga sasakyan, kung pwede nang tanggalin yun, itapon na sa mga probinsya. Huwag dito sa Metro Manila. Pangalawa po, dapat magkaroon na ng tunay na, I agree with the HPG in EDSA, because at saka dapat palaging may mga ano niyan para maiwasan ang kutungan. Opo. At this point, we'd like to have a station break. Makakasama pa rin po natin si Senatorial Aspirant Sandra Cam sa ating pagbabalik.